merong isang motorsiklo, mini bike, na ginamit niya yung pyesa ng Volkswagen, yung fender. Ipapakita ko po sa inyo yan dahil gagawa din po nito si Autorans. So gagawin natin, hatiin mo dito. Yan, hatiin mo. Kabilaan, tapos pagsasaklubin mo. Gagayahin natin yung gumawa nung Beetle mini bike. Kaya mo ba yan? Kaya po. O, gagawa tayo. Ha? Yan o. Yan. Ayun o. Oh. Hindi na siya makakaikot. Okay mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Babasahin ko lang itong comment ni, ito pala ito kayo ko pa. Sabi ni Randy Libuit, K3E. Problema na yan ng mga naka-automatic. Bahala sila, basta ako, manual. O yan, ito naman, manual transmission. Kapatid, manual transmission. Ito po, siguro nalubog sa baha. Kasi, ito yung kanyang, gear oil. Pakita mo nga, oh. Ha? Pwede ka bang salukin mo yan? Ha? Pwede mo bang mahalukay ng konti yan? Halukay ubi mo. Oh. Uy, grabe, oh. Tsokolate. Milk tea. Milk tea. Oh, ayan. Mga kapatid, ito nalubog sa baha. Tingnan nyo, oh. Ito yung cover nito. Ayan, yung oil pan. Oh, ayan ang nakuha namin. Ngayon, ito wasak na. Hindi na po ito pwedeng gamitin pa. Kahit na ito ay i-overhaul ko, mas malaki lang ang magagastos ng may-ari nito. Kasi kung bibili ka ng surplus, makakuha ka ng murang surplus nito. Pero kung bibilin mo isa-isa yung mga gear na to, tingnan mo, ito. Ayan, oh. Ayan, oh, bungi-bungi yan. Pati yung mga synchronizer. Kaya, ito po pag inikot ko, bumabara na to eh. Ayaw na. Oh, ayaw na. Kasi bumabara na. Ayan, oh. Ngayon, ang reklamo ng may-ari nito ay mahirap daw ikambyo. At kapag ka daw nandoon na sa kinta, bumibitaw. Talagang, tatalo. Oo, kasi sirado yung synchronizer ring nung kinta eh. Bumibigay na. Kahit na anong tibay ng manual transmission, kung yung nagdadrive naman ay irresponsable, walang malasakit doon sa kanyang trabaho dahil ito pong sasakyan na to ay L300 na Euro 4 na to. So 4N series na po ang makina na modelo na. Ngayon, yung nagdadrive siguro nito ay inilusong to sa baha. Grabe pala to. Inilusong sa baha. Ngayon, hindi niya sinabi sa may-ari na ito'y nailusong sa baha. Kaya po, napuno ng tubig yan. Pumasok ang tubig dito. Dito mismo sa yoke ng propeller. Ito yung inlet niyan kapag maglalagay ka ng gear oil. So, ibig sabihin, ang gear oil niyan ay halos kaunti lang din talaga. Pag nagsasalin ng gear oil sa manual transmission, nilalagay namin sa plastic yan, o kaya pagkabuo yung aming embudo, sasalin na namin to, mga 2 litro lang. Kapag ka umapaw na dito yung gear oil, puno na yon. Okay na yon. Ngayon, hindi siya tatapon ang gear oil kahit sira yung oil seal dito. Pansinin nyo, idiretso mo. Ayan. So, yung gear oil mo, nandito lang ang level. So, hindi tatapon ng gear oil kahit sira yung oil seal dito. Ngayon, malamang, yung tubig, nung inilusong niya sa baha, dito dumaan. Hindi katulad sa mga automatic transmission, kapag ka nasira ang oil seal dito, sisiri talaga yung yung ATF. Pinasok po ito ng tubig habang inilusong niya sa baha. Hindi naman ngayon niya sinabi sa mga boss niya. Kahit na anong tibay, kapag ka ang magdadrive ay hindi talaga maingat at irresponsable, ganito po ang mangyayari. Total, napag-usapan na natin yung manual transmission. Merong mga manufacturer ng sasakyan tulad nitong Isuzu na crosswind. Yung Isuzu crosswind, ano yung nilalagay nila sa transmission? Engine oil. Ang inilalagay nila, 15W40. Yun yung nandun sa kanilang manual. Kaya yung mga nagpapagawa sa atin dito ang gusto nila engine oil kasi yun yung nasa manual. Kaya nga ako sabi ko, pwede ba wag nyo nang sundin yung lahat na nasa manual? Kasi napakadelikado po mga kapatid. Iba-iba po kasi ang timplada ng mga engine oil. At kung halimbawa, itong manual transmission ay nilagyan mo ng fully synthetic na langis, engine oil,
kayang-kayang sirain po itong transmission na to. Tandaan nyo po, ang synthetic oil ay hindi pwedeng gamitin sa mga gearbox na katulad nito. Dahil ito po ay may mga yellow metal, yung mga synchronizer po na yan, kayang-kayang sirain po yan. Ngayon, itong si Isuzu, doon sa mga crosswind ay nandoon sa manual niya na ang ilalagay mo ay 15W40 na multigrade na langis. O sige, ilagay mo yun. Pero mga kapatid, manipis yun. Mababa ang viscosity nun kumpara doon sa standard na gear oil na ilalagay mo talaga sa mga manual transmission. So, kung maaari lang, gamitin nyo na talaga kung ano yung tamang gear oil para sa inyong mga manual transmission. Ngayon, pagdating naman sa gear oil, meron din pong dalawang klase ng gear oil. Yung GL4 at saka yung GL5. Yung GL5 po, pagka makita nyo dun sa kanyang packaging, gear oil nakalagay. GL5, hindi yun pwede sa transmission. Kasi yun po ay synthetic at pwedeng sumira yun ng mga synchronizer, yung mga yellow metal. So sa transmission, punong-puno rin yan ng mga synchronizer ring. At sisirain po yun ng GL5. Si GL5 po ay para lang sa mga differential, lalo na yung mga naka-LSD, no? Limited slip differential. Ngayon, sa mga ganitong standard na manual transmission, GL4 lang po ang ilalagay nyo at basihan nyo ngayon yung viscosity doon sa manual. Ngayon, dahil sa itong si Isuzu, ay inilagay niya doon sa manual, sa owner's manual na gamitan ng engine oil na 15W40, yung kanilang mga trani, yung mga crosswind na yan, pati tuloy sa ibang mga Isuzu na mga sasakyan, ginamitan nila ng engine oil, eto na ngayon ang naging problema. May mga nagpakadalubhasa dito at ang ginamit nila, mga synthetic oil, kasi mas maganda ro yung synthetic oil. Eh sa totoo lang, napakaninipis nun. 5W30, 10W40, mabababa ang viscosity nun. Samantalang ang mga transmission, itong mga manual transmission, kailangan mo ng makapal na viscosity. Yung mataas na viscosity dahil nga ito ay persadong-persado kapag ka nag-i-engage itong mga gears po na yan. So, kapag gamitan mo ng mga engine oil at dumating ng panahon na habang tumatagal yung engine oil na yon, may mga additives yan na pwedeng masira rin. Tapos iba po talaga yung friction modifier na ginagamit ng engine oil sa gear oil. Kaya kung ako po sa inyo, huwag nyo nang gagamitan ng engine oil ang inyong mga manual transmission at gamitin nyo po talaga yung standard na gear oil para sa inyong mga manual transmission. Mga kapatid, halos patapos na po itong ating Volkswagen Beetle, itong maroon. Yung puti, susunod na po yan. Hindi nga lang po namin mabigla yung pagpipintura dito dahil marami akong nakikitang mga dapat pang ayusin. Yung mga guhit-guhit, yung mga medyo alon-alon ng konti, kasi gusto ko talaga perpekto ang hugis nito. Yun talagang Beetle ang dating niya. Yung mugs nito, yung banana type, pipinturahan na rin, pati yung pinaka-chassis nito. Sa lalong madaling panahon, sa mga susunod na araw, makikita nyo na po na isasalpa ko na itong pinakakaha doon sa kanyang pinaka-chassis. Ito mga kapatid, may ipapakita po ako sa inyo. Aliw na aliw po ako dito sa gumawa nitong Volkswagen Beetle na mini bike na diyan po sa ibang bansa. Ang pangalan po niya ay si Brent Walter, na matapos po niyang mag-restore ng kanyang Volkswagen, na katulad ng ginagawa ko ngayon, ito pong mga natira niyang pyesa, yung dalawang fender doon sa harap ng Volkswagen, meron siyang naging spare, at napakagaling po ng utak niya. Akalain mo bang itong dalawang fender na to ay pinagsaklob niya at ginawa niya itong Volkswagen Beetle na mini bike. Ayan, tingnan niyo po ang picture mga kapatid. Ikinasa niya ang headlight at stoplight. Ito ay may 212cc na single-cylinder air-cooled engine with centrifugal clutch. Naka-disc brake na rin at yung malapad na go-kart tires. Mga kapatid, hindi naman siguro bawal gayahin itong ginawa ni Brent Walter sa kanyang Volkswagen Beetle mini bike. Meron din kasi akong dalawang spare na fender ng aking Volkswagen. Gagayahin ko lang siya kasi po nagandahan din talaga ako doon sa kanyang ginawa, doon sa kanyang mini bike. Kaso ang problema lang, wala pa akong mini bike. Baka meron diyang may mini bike, gusto nyo gawin natin, punta lamang po kayo dito. Pero sana, yung mini bike na gagawin natin, medyo malaki ang kanyang makina. Dahil nga po itong ginawa ni Brent Walter ay 212cc na motor, makina air-cooled. O yung mga makina po ng mga motorsiklo yan. Kaya po,
Kung interesado po kayo, i-message nyo lang po ako at gagawin po natin ganyan ang itsura ng inyong mini bike. Shout out. Sa mga taga-Kainta. Bakit kainta? Dapat Antipolo. Taga-Kainta, tsaka Antipolo. Ayan. Marcoleta. Ayun, dahil nasimulan ko na bumuo ng mga luma na, yung mga patay ng mga sasakyan. Ito, inilabas ko na yung aking military jeep. Ito po ay may rehistro, kompleto po yan. Ngayon, dapat ko na siyang buuin. Yun nga lang, medyo marami-rami pang gagastusin dito. So pagkatapos po ng aking coaching kuba, yung dalawa, ito naman ang bubuin ko, itong military jeep po na ito. Nowadays may emerging na tinatawag tayo mga carnapping. Ang modus niya is swinting, stapa, yung mga labas sa kasa, and maraming kinakaharap ng challenges ng inyong PNP pagdating sa carnapping. Kasi nag-evolve siya using the advancement of technology right now. Unlike before, yun na nga, sinaunang mode. And yan ang gusto natin masolusyonan with the community. Kagaya nyo, Karat, marami kayong follower at second-hand repair ng mga motor vehicle which minsan yung ibang carnapper dyan dinadala sa inyo. Pinapa-remake, pinapa-alter, pinapa-tampered yung mga dapat tampered na nyo. Kaya isang pamamaraan to para magbibisita kami sa mga carrier, jack shop, doing the same business. Hindi naman po lahat yun, marinig namin nationwide. Pero sana sa makakapanood na itong vlog na to, matulungan nyo ang national government and for the PNP Highway Patrol Group to eliminate this kind of carnapping nowadays kasi it will eventually pag hindi natin siya na-solve, economically maapektuhan yung mga financial institution providing loan to those cars owners kasi hindi na mababayaran, hindi ba? Kasi nanakaw na, kaya we're soliciting your cooperation to ask any kind of information involved sa carnapping and just let us know. And pag too good to be true ang transaction sa pagbili ng isang sasakyan, especially yung mga pre-owned, mag-doubt mo tayo. Wala namang financial institution o kung meron man, bihira yun, nagtatransact at night. Normally, yung mga sindikato ngayon, kahit night, nagbabayaran. Then, they will tell you na, bukas na yung document tsaka yung unit na. Then, after that, wala na yung unit. Wala na rin yung pera po. Ang worst, papalitan na lang yung mga unit na ayaw naman. Hindi naman first. Kaya natutuwa kami na ma-meet kayo yung mga kagaya niyo. Magiging partners namin kayo, corporate tayo, and the mouthpiece of the highway patrol pagdating sa mga motor vehicle and motorcycle carnapping incidents. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat kay General Mata, ang ating direktor ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa mga ibinigay po niyang mga tips at binigay niyang mga payo. Hindi lamang po sa akin, maging sa lahat po ng nakakapanood ngayon ng vlog ko. Mga kapatid, ang sabi po ng ating Chief PNP ay masawata itong mga road rage na yan. At maging yung mga bogus na mga buy and sell or yung mga talagang mga carnapper, no? Makaiwas tayo sa mga taong yan dahil yung mga pinag-ipunan natin na pera, lalong-lalo na yung mga seniors, yung kanilang mga retirement benefits na nakuha ay mapupunta lang dito sa mga nagtitinda ng mga sasakyan, yung pala ay carnap. Yung pala ay walang mga rehistro. Yung pala ay iba ang makinang nakakabit. Kaya po, ang sabi ng ating butihing general na si Brigadier General Eliazar Mata, kung bibili po kayo ng sasakyan, magbayaran po sa bangko para hindi magkaroon ng lokohan. Bago kayo bumili ng sasakyan, mapamura or mapamahal, padaanin nyo muna yan sa PNP clearance. At kung hindi papayag yung seller, nadalin muna yan sa PNP clearance, mag-isip na po kayo, merong something dyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na
pagpanood nyo ng aking mga vlogs. Sana po ay i-likes at i-share nyo po ang aking mga videos at kung pwede rin po sana, pakisubscribe po ang aking channel. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.